So update ho tayo dito sa Davao City. Latest update ho ito like March 12, alas 2:09 ng umaga. So ngayon update naman natin kay Pangulong Duterte. Nasa ano na siya ngayon, no? Nasa lagpas na siya ng Thailand. And according kay Sasrugando sa Asot, ano daw na mayroon daw stopover sa Dubai. Pero yung nakita natin kanina na nasa Thailand area na sila. Nasa Thailand area na yung aircraft na sinakyan nila, no. Lulan si Pangulong Duterte. So bali alauna 55 ng umaga nitong March 12. By alas 11 naman kagabi, March 11, nag-depart sa Villamor Air Base ang aircraft na yan nga lulan si Tatay Digong. Ngayon, meron tayong nakita dito sa post ni Sasrugando sa Asot na meron daw stopover ang aircraft na sinasakyan nila. Magsa-stopover daw sila sa Dubai. Ngayon, magkakaroon daw ng kung maipakita daw sana ang TRO dun sa Dubai government or sa Dubai, maaaring hindi daw matuloy ang kanilang paglipad papuntang The Hague or The Hague, Netherlands, ganun. So pwede, no? Ano sa tingin niyo? Pwede kaya 'yon? Sana nga sana ay nabasa nila ang post ni Sasrugando sa Asot about dun sa sinabi ang TRO. Actually si Sasrugando sa Asot, sa hindi nakakaalam ano yan international relation ang kanyang expertise or expertise. So sabi niya 2 minutes ago, so yun sabi niya 6 minutes na nahalipas na there's stopover in Dubai, put him on hold and show TRO to UAE authorities. UAE is not a member of ICC. So ngayon, kung hindi naman magawa ng mapakitaan ng TRO ang Dubai government, so pwedeng ang chance naman daw ay sa Russia. So sabi ni Sasrugando sa Asot, in Russia we trust. So maliban sa Dubai ay magkakaroon din sila ng maliban sa Dubai ay magkakaroon sila ng stopover sa Russia. So if that's the case, pwede, no, possible. Mataas ang chance talaga na pwedeng harangin si Tatay Digong, no. Ibig sabihin na hindi sila paalisin ang aircraft papuntang The Hague, Netherlands. So nakakalungkot lang. Ganun pala talaga kalupit ang ang ICC. Kasi mamamatay ba talaga? Ano bang sanksyon? Hanapin nga natin sa Wikipedia. Criminal Court ICC ay may kapangyarihang mag-imbestiga at mag-usig ng MGA individual para... Okay, so may nakalagay dito na ang ICC ay hindi nagpapataw ng parusang kamatayan. Mahalaga tandaan na ang mga paglilitis ng ICC ay idinisenyo upang maging patas at walang kinikilingan na may mga garantiya para sa mga karapatan ng akusado. So kasi sinabi kasi ni Sasrugando sa Asot na kapag matuloy ang paglilitis kay Pangulong Duterte sa ICC ay magiging record breaker or history maker, no, na ang first ever president ng Mindanao or the first ever president na nanggagaling sa Mindanao ay mamamatay sa lupang hindi niya pinagmulan or mamamatay sa lupang hindi niya sinilangan, parang gano'n, no. So ibig sabihin pwede mamatay, pwede siguro sa stress, tsaka matanda na, may edad na talaga si Tatay Digong, no. Nakaawa. Pero yun lang, no, balik tayo dito sa Davao City. So ito yung natin dito, yung ating ambience, yung ating environment. So napakatahimik na, seems to be normal. Pero syempre hindi pa rin tapos ang update natin, no, kay Tatay Digong. Lahat ng buong sambayan ng Pilipino worldwide nagmamasid, nag-aabang ng update para sa ating minamahal na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito yung lupang niya, pinakamamahal, Davao City. So tahimik na, Martes na ngayon, Miyerkules. So wala nang tao, no. Tapos may nakaharito barricade. So bakit kaya? Ito kasi mostly may kita na natin to kapag Sunday, no, na hinaharang itong kanina to dito. Pero okay, sa bagay araw ng Davao din naman, so may mga event din siguro bukas. So ganun lang, no, update lang tayo dito sa Davao City sa mga ganap. So ito na yung hitsura. Time check nga tayo, alas 2:15 ng umaga. Wala ng tao, tahimik na. So tapos na yung rally, mga vigil o kung anumang mga event, no, na or mga pagtitipon-tipon kanina dito sa San Pedro Square
na yan ang may kinalaman sa pagka-arrest ni Tatay Digong. So far wala tayong makikitang tao na tahimik na nga siya. So mamaya try nating bumalik ulit dito kung ano ulit ang magiging ano dito ganap. Pero syempre wala na rin man natataga si Tatay Digong, kumbaga ano na, hindi na mapapigilan. So yung ano pala no, grabe pala ang lupit itong si General Torre, kasi hindi niya talaga nirespeto yung TRO. Nakarelease pala na TRO kanina. Nandun pa si Tatay Digong sa ano, Villamor Air Base, pero hindi nila pinahinggan. Ba't gano'n no? Nag-release pa siya ng TRO kung hindi rin naman talaga din tawag nito susundin. Hindi na naman pala igagalang. Diba? So nakakatuwa lang din talaga dito sa Davao City kasi lahat ng mga konsehalis, mga barangay captains, mga barangay officials, mga barangay kagawad, lahat no, halos mga tao dito, masasabi ko talaga nasa mga 97% mga taga Davao, mapa government employees man or mapa normal citizen or ordinary citizen, talagang ano no, nagkakaisa sila. Suportado ang mga Duterte family. Kita ko kanina, na observe ko, na witness ko yung ganong ano, support nila sa mga Duterte family. So yun, ready, ano, nag-a-assemble sa ng ano ng magiging stage yan bukas. So ibig sabihin mayroong event. So yun nga lang, yung ano natin kanina, yung mga pagsisigaw-sigaw natin dito, pagtitipon-tipon, hindi talaga siya sapat no. TRO nga, napaka-makapangyarihan nun. Hindi nga nirespeto ni ano, Tory. So yun pa yung mga pasigaw-sigaw natin sa social media dito kanina, pero at least no, makita ng ano, mga tao na ganyan ka mahal ng Davao si Duterte, ang mga Duterte family. So ito nga pala, pasilip na tayo dito, review lang. So March 12, Miyerkules, so anong meron, anong event, kundi man araw ng mga empleyado. Okay, so bukas yan no, alas 8 ng umaga, tsaka Merkado Dabawenyo. So yun yung mga event by March 12, Miyerkules, pasidong ano, araw ng mga empleyado. Okay, sa may recreation center. Tapos Merkado Dabawenyo. Ano pa, meron pa ditong event na yan lang no, dalawa. So bukas mayroon ditong ano pa event siguro ang empleyado ng ano, City Government of Davao. So parang siguro magsasigway na rin sila, magsasigway or sa side trip na din sila ng ano no, parang magkakaroon ng topic about sa pag ano, aresto ni Tatay Digong. Grabe yung ano no, ginawa ni PBBM. Talagang hinayaan niya lang na basta na lang kunin no, ang kanyang citizen. Kasi kahit pa siguro kalaban sa politika yung tao, wala naman siya sa, I mean, ano ba? Ano yan eh, Filipino citizen, tapos ipinagkanulo mo sa ibang lahi, ibang nasyon. Hinayaan mo lang na pick upin. Ang kanyang explanation kanina, para sa akin, hindi ako agree doon, like, ang layo, no? Walang, parang hindi siya makatarungan. Wala siyang point sa akin kanina, yung kanyang sinabi na hindi daw siya makatanggi sa Interpol kasi kapag tayo din naman daw ay tayo naman daw ay nangangailangan ng tulong ng Interpol, tayo din natutulungan. For example daw, ito si Alice Go. Si Alice Go ay tumakas daw. Sino ba ang tumulong daw sa bansang Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas para maibalik no, si Alice Go sa Pilipinas? Interpol. Si Tivis, Congressman Tivis, di ba yun? Or governor ba yun? Yung taga Negros. So sino ba daw ang nilapitan ng gobyerno ng Pilipinas para maipabalik dito si Arnold Tivis ba yun, si Tivis, sa Tivis. Interpol. So ngayon napapanahon naman daw na ang Interpol ang nanghingi ng tulong, naobliga siya, di ba? Hindi na daw siya makatanggi kasi yun nga kumbaga yan yung talagang Interpol ay hindi pwedeng biguin kasi yun talaga daw yun kailangan daw makipag-ugnayan sa kanila. So ang point ko doon, iba kasi ang kaso, but parang kinukumpara niya si Duterte kina Tivis and Alice Go. Si Alice Go kasi Pilipino, tsaka si Filipino no, by name siguro, at saka by heart no, si Alice Go. Ibig ko sabihin, meron kasi lang pagkakasala sa
dito sa ano Pilipinas, no, sa batas ng Pilipinas at saka si TVS, Arnold TVS. So ibig sabihin kailangan silang ano dakpin ng Interpol kung saan sila nakatira, tapos dalhin ipabalik sa Pilipinas sa tulong ng Interpol kasi dito sila lilitisin. Si Digong naman iba ang kanyang ano, ang kanyang sitwasyon kasi Pilipino siya. Bakit siya doon lilitisin sa ibang bansa, di ba? Nakuha mo ang point, BBM, kung nahinig ka ngayon sa akin. Bobo ka talaga, no? Addict pa. Ay, nako. O nga pala si ano, Lisa Araneta Marcos na detain daw sa ano, sa California. Dahil nga sa may ano doon, may issue na may, yung namatay na si ano, yung anak ng yung tagapagmana ng Rastan chain of retails or retails chain, parang ganun. Alam niya na Rostan, sikat yan. And yun, bali na-detain ngayon, ano, na hold si First Lady Araneta Marcos or The Majesty. Di sana all, The Majesty. So yun lang, BBM, no, galing na kaya ano, paliwanag. Baliw lang maniniwala doon. Ginaya ba naman si Digong kila Alice Goin no? TVs. Siyempre, ano nga, ulitin ko, Pilipinas yun, Pilipino. Meron silang pananagutan dito sa batas ng Pilipinas. Si Digong wala naman siyang pananagutang batas sa ibang bansa. Ano? Kasi unang-una ICC, wala naman na tayo sa ICC, wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pangalawa, kung meron siyang kasalanan dito sa Pilipinas, sa AGQ, ano mo yung mga ano niya, mga against humanity, edi sa Pilipinas siya lilitisin. Dito siya sa Pilipinas, di ba? Kasi wala nang jurisdiction ng ano ang ICC sa atin sa Pilipinas. 2019 pa lang pala or 2018, no, parang tumalas na ang Pilipinas sa ICC. Tapos sabi pa niya hindi na raw siya hindi niya raw masisisi ang mga tao na pagbintangan siya na siya ay namumulutika. Sayang, no, yung anak niya, no, yung 44 years old na si Tantoko, na yan ang yung tagapagmana ng Rastan company or retail chain. Sana ang nasa kanyang posisyon na lang sana si ano, no, si BBM, no. Ito na yung Davao City, no, tahimik na siya. Siyempre mga tao natutulog din. So bukas balik ulit tayo dito at ano, makiki-update tayo dito kung anong ganap dito, kung anong mga meron. Basta ako'y natutuwa dito sa Davao City kasi talagang solid support talaga ang ano, taga Davao region. Hindi lang Davao region, Mindanao, na Iligan, Cagayan de Oro City, Cotabato City. Yun nga lang, natawa ako sa may bandang Cotabato City. Gawa nung di ba may mga siyempre nagluluksa ng gagala 80 sa galit kay BBM. Dahil nagluluksa sila sa nangyari kay Tatay Digong at nanggagalaiti sila kay BBM dahil sa ginawa nitong pagpapaaresto kay Digong, kay Tatay Digong, kay Pidots. Ngayon mayroon din kasing grupo na ang parang sinisigaw rin ang BBM. So yung mga nasakta, nagluluksa, yung mga nalulungkot para sa kalagayan ni Tatay Digong, siyempre bad trip, alam niyo yun. So di ko alam, parang kung parang ang datingan nun, parang joke lang daw yun parang nang-aasalan yung mga kabataan na parang gumaganti sa sigaw na, di ba, Duterte. So sila naman sinisigaw naman ay BBM. So yun, pinagbubugbog. So sa totoo lang nakainggit yung sa Cotabato City. Sana andun tayo, no, nakainggit. Kasi yung galit, yung bad trip, yung frustration na nararamdaman ng mga taga Cotabato City, yung mga puot at sama ng loob na nararamdaman nila kay BBM ay nailabas nila, no. Ayan, nabugbog. Nakapambugbog sila ng ano, mga taong nang-aasar. Sumisigaw ba naman ng BBM yun, bugbog tuloy. So ano yun, sa Cotabato City. So dito sa Davao walang maglalakas loob dito na sisigaw ng BBM. Nako, patay, makukuro talaga hanggang sa mag-violate. So yan lang, nakakatawa lang na makita natin, marinig natin kanina yung mga barangay captains, mga barangay officials ng lahat ng barangay dito sa Davao City. Tapos yung ating mga city councilors, talagang nagkakaisa sila in favor kay in support, no, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte
Basta ang ano namin kay Tatay Digong ay isang ama, tatay ng Davao. So yan lang, nakakalungkot lang, no. So sana, pero alam naman tayo naman mga taga Davao, tayo mga Duterte supporter, nagmamahal kay Tatay Digong. Yes, andyan yung pag-aalala natin, pero alam nyo ang ano, kinahanga ko kay Tatay Digong na yan, hindi niya talaga pinaparamdam sa atin na siya ay mahina. Parang pinapakita niya sa atin na ganun talaga ang buhay. Kumbaga, take it or leave it. Ganun talaga, no. So yun lang, sabi nga niya sa statement na magpapahuli siya, hindi rin siya magtatago kasi naging presidente siya. Sino pa ba kanyang pagtataguan? Pulis, di ba? NBI, ICC, wala siyang pagtataguan. Hindi siya makipaglaro ng tago-taguan. Haharapin niya yan. Tapos yun, at kung gusto pa nila daw, kahit yung mga pinatay ni tawag nito ni Hitler ay idagdag na lang sa kanyang kaso, at pati yung mga unsolved na mga massacres idagdag na rin sa kanyang mga kaso, unsolved na mga crimes, no, sa buong mundo na hindi nila na-resolve nga ng ICC. So idagdag lang sa kanya kasi total isang impyerno lang naman natin pupuntahan niya. Kumbaga parang kumbaga winner take all na. Kumbaga lahatin na lang. Parang isang bigayan na lang, no, isang bagsakan, ganon, all the way to the hill. So same hill lang daw, isang parehas lang or isang impyerno na papuntahan niya. Kaya idagdag na lahat ng mga kasalanan kahit hindi niya nagawa, ganon lang. So ang galing ni Tatay Digong, napaka-strong. Pero syempre Tatay Digong, I don't know kung maririnig mo to, itong sasabihin ko sa iyo, na hindi mo talaga mayaalis sa amin na mga supporter mo na malungkot, masasaktan kasi paano ka ba naman, napapamahal ka sa amin kasi napapamahal ka na sa aming mga Pilipino gawa nung minahal mo rin naman kasi kami, parang gano'n parang nagre-reciprocate lang kami, parang nag-equate lang kami, no, sa iyong pinakitang pagmamahal, kalinga, malasakit sa iyong kababayan. So yun lang, kumbaga siya, good karma, no. So ano yung ginawa mong kabutihan, yun nagbabalik din. Syempre yung mga nagagalit naman sa iyo, nang gagalaitin sa galit at inis, syempre sila naman yung manasakasaan ng iyong polisiya, di ba? Anti-drug campaign, anti-corruption, no? Mga congressman talaga iyak nung panahon ni Tatay Digong kasi hindi nga sila makakurakot ng ganun kadali na lang. Kasi nga yung mga proyekto, yung mga infra project na siyang milking cow, no, pinagkuko ng yaman ng mga buhayang mga kongresista, hindi na magawa-gawa ng time ni Tatay Digong kasi nga diretso sa contractor yung pera, hindi na pinapadaan sa congressman. Kasi wala naman alam ang congressman sa mga ganyang bagay kasi lawmaker sila, diba? So nagpahalal sila, tumakbo sila as a representative ng isang distrito para gumawa ng batas, magkumpuni or gumawa, no, mag-build or mag-create ng law, ng batas, kasi nga lawmakers nga sila kung tawagin, diba? So yun siguro, maraming thank you sa mga nanonood dyan. So this is Davao City, latest update today, March 12, alas 2 ng umaga, Miyerkules 2025. So 2:30